ang kanilang pamumuno, balewala din po. Kaya mga kaibigan, ang sabi po ng Mindanaoan Group, mga kaibigan ng PBBM, dinideklara nila Mindanao is for Bongbong Marcos Jr., ang ating presidente. No? So, yan po mga kaibigan, no? Sinasabi lamang po natin dito, mga kaibigan, actually mga kaibigan, hindi lang po isa ang grupo na nagdideklara, no, na mga taga Mindanao, solid daw po ang Mindanao sa ating Pangulong BBM, no? Bukas po ay atin pong i-reveal yung ibang mga grupo, mga kaibigan, no? Actually, marami po taga Davao, Davao del Sur. Pero sila po ay medyo hindi po muna magpapa-reveal ng kanilang grupo at kung sino-sino sila dahil hindi pa daw po tapos yung eleksyon. No? Dahil alam niyo na mga kabayan, sila din po ay medyo nag-aalangan sa kanilang buhay. No? So, igagalang po natin ang kanilang mga kagustuhan. Pero ito po ang isang napakalinaw, Mindanao is for Marcos. No? So, marami pong salamat mga kaibigan. So, ngayon po guys ay atin pong pag-uusapan yung mga nakatanggap ng confidential funds ni BP Sara, mga walang record sa PSA. Yan po mga kaibigan, sabi nga po natin sa atin pong mga live ay ibabalik po natin yung mga issue mga kaibigan kung bakit po si BP Sara Duterte ay naharap sa isang impeachment complaint. Yan po ay hindi dahil sa pamumulitika, yan po ay hindi dahil sa galit sa kanya, kundi dahil po sa mga facts na nailatag sa mga flag ng COA sa kanyang opisina. Kaya mga kaibigan, no, meron po muna tayong papalabas na video at panoorin po muna natin itong video na ito mga kaibigan at ito po ay ating kokomentuhan. No? So, panoorin po natin ang video at kokomentuhan po natin. No? So, ito po. Bukod kina Mary Grace Piato sa Dadagdagan naman ng listahan ng umano'y tumanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega. Tinawag niyang Team Grocery ang mga pangalan tulad nila Beverly Claire Pampano, Nico Harina, Patty Ting, Ralph Just Bacon at Sala Kasim na nakita sa mga dokumentong isinumiti sa COA. Ang mga pangalan ay lumutang sa gitna ng patuloy na investigasyon sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Samantala sinabi ni VP Duterte na hindi siya makapagkomento dahil hindi niya alam kung paano hinahawakan ng Kongreso ang ebidensya laban sa kanya. Sa may-ari ng video na yan, no? Marami pong salamat. So, kinuha po natin sa TikTok yan dahil napakabilis po kumuha ng mga balita doon, no? Napakabilis po mag-download. So, kita nyo na mga kaibigan, no? Mga pangalan na talaga namang wala pong record sa PSA. So, ibig po sabihin, kapag walang record sa PSA, ito po ay gawa-gawang mga pangalan, no? Para po i-justify ang confidential funds. Pero kitang-kita mga kaibigan na dinoktor dahil ni walang birth certificate, ni walang records of marriage, wala ding death certificate. So, ibig sabihin, ito po ay dinoktor. Sabi nga po ng isang Commissioner Heidi Mendoza na kung sinasabi nila na, ay kasi confidential yan, confidential, bawal sabihin kung sino. Pero ang sabi po ni Commissioner Heidi Mendoza, no, former commissioner ng COA, si Heidi Mendoza, ay obligado daw po ang opisina ni VP Sara Duterte para ibigay yung listahan kung sino-sino ba yung mga nakatanggap ng confidential funds. Kasi ang gagawin daw po, no, halimbawa, example na lang si Mary Grace Piatos. Nakalagay dyan, Mary Grace Piatos. Pero meron daw yung real name, yung tunay na pangalan. No? Usually daw, merong listahan ng mga tunay na pangalan at nakalagay doon yung kanilang mga aliases. No? At yan po ay ginagawa, nire-reveal po sa executive session ng Kongreso. Diba? Pero mga kaibigan, alam naman natin na even in the
executive session ng Senado ay ayaw din pumayag ng opisina ni Vice Presidente na i-reveal at wala po silang ma-provide na mga tunay na pangalan. Kasi naman mga kaibigan, kapag sila po ay nag-imbento pa rin ng mga tunay na pangalan or ginamit nila yung mga tunay na pangalan, aba, kapag chinek yan, ikaw ba, totoo ba? Halimbawa si Juan de la Cruz o Juan de la Cruz, totoo ba na nakatanggap ka ng confidential funds? Paano kung hindi naman totoo? Sasabihin ni Juan de la Cruz, no, hindi naman ako yung si Cocoy Villamin na sinasabi nila. Hindi ako yan. Hindi ako nakatanggap ng confidential funds, no? So, mabubukig din, mga kaibigan. Kaya talagang wala po silang maipakita na real names, no? So, dito mga kaibigan, malinaw na malinaw. Kasi bakit wala kang maipakitang tunay na pangalan? So, ibig sabihin, ay talagang ginawa nyo lang yan. At meron nga isang nagkomento na netizen, mga kaibigan, malamang daw habang isinusulat nila yung mga pangalan na yan ay nagtatawanan sila. Sino ba namang hindi matatawa? Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin, meron pang mga amoy asim na mga pangalan, di ba? Katulad na lang ng sinasabi dito. Dadagdagan naman ng listahan ng umano'y tumanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega. Tinawag niyang Team Grocery ang mga pangalan tulad nina Beverly Claire, Pampano, Nico Harina, Patty Ting, Ralph Just Bacon at Salak Kasim na nakita sa mga dokumentong isinumiti sa COA. Ang mga pangalan ay lumutang sa gitna ng patuloy na investigasyon sa paggamit ng pondo ng office. Kita nyo na. Ayan naman, Team Grocery yan ha. Noong karaang araw, may mga Team Asim. Mga amoy asim, mga amoy suka. Okay, palabas pa natin itong isang video. Nadagdagan pa ang mga natuklasan na questionable at kakaibang pangalan ng mga binigay umano o binigyan umano ng confidential funds ng OVP o Office of the Vice President. Sa natin yan. Sa patuloy na paghimok ng Kamara sa Senado ng agarang impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte, tila naiinip na ang iba nating mga kababayan sa tagalumano ng pag-usad sa impeachment proceedings. Sa katunayan nga, ilang residente ang pabor at nananawa. Sandali, hindi yan. Bukod kina Mary Grace Piatos at Cocoy Villamin, 4 na ram pangalan pa ang nasa resibo ng opisina ni VP Yan, Sara so, Duterte na wala alam, naman guys. sa record ng Philippine Statistics Authority. Live mula sa Batasan, nasa frontline balita wala yan, sa record. si Marian Ninyo. Enriquez. Marian, anong update dyan? Jiggy, ngayong araw ng araw yung huling pagdinig ng House Committee on Good Government tungkol nga rito sa issue ng confidential funds. Pero posible pa rin yan mabuksan sa susunod na taon, lalo nga't kanina sa pagdinig, sandamakmak na mga questionableng resibo pa rin ng OVP at DepEd ang nabisto ng mga kita niyo? kongresista. Based on my office. Kung marami na ang naintriga sa paglutang ng pangalang Mary Grace Piatos na tunog chichirya at Cocoy Villamin na magkaibang pirma sa mga resibo ng confidential funds ni VP Sara sa ikawalong pagdinig ng House Committee on Good Government kanina, nabistong mas marami pala sila. Nang ipasuri ang higit 600 pangalan ng iba pang nakatanggap ng confidential funds, lumabas na 405 ang walang record sa Philippine Statistics Authority o PSA. Dito, kanila pong sinasabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. How would they find out? Lalo pang naloka ang mga mambabatas dahil marami pang questionableng resibo ang nabisto. Gaya ng acknowledgement receipts na ito na magkaiba ang pangalan, Sally Rendon mula sa Surigao City at Sheila Dado mula Digos City. Pero nang ikumpara, magkapareho ang pirma. May 3 resibo rin galing sa DepEd na nakapangalan sa isang Alice Crescencio. Pero ang pirma at lokasyon sa resibo, magkakaiba. Tayo po ay na-scam sa pamamagitan ng libu-libong acknowledgement receipts na basta-basta lamang dinoktor or gawa-gawa lamang.
Sa dami ng irregularidad sa paggasta sa higit 600 million pesos na confidential funds ni VP Sara Duterte, isa ito sa ginawang basihan ng mga nakabinbing impeachment complaint laban sa kanya. Ito rin ang isa sa rason kaya nagdesisyon ang Good Government Committee na tapusin na ang pagsisiyasat sa issue, bagay na pinalagan ng Makabayan Bloc. Natatakot ako na baka ang lahat ng sisi ay mapunta dun sa SDO. Accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito sa tingin natin ay yung Vice President katulong nung mga security officer. Wala pa rin tugon ng kampo ni VP Sara tungkol sa mga bagong issue sa resibo na lumutang sa Kamara. Ayon naman sa mga mambabatas, marami-raming reklamo ang posibleng kaharapin ng bise kung mapatunayang nilustay ang confidential funds, gaya ng graft and corruption, plunder, falsification of public documents, at technical malversation. Kapag hinanap sa iyo kung nasaan yung funds or saan napunta at wala kang masagot, the law presumes na binulsa mo. Johnny Pimentel. Jiggy, meron pa nga nasa 2,000 mga pangalan na isinumiti nga itong House Committee on Good Government dito sa PSA para ipa-verify. Ito raw yung mga nakatanggap ng mga confidential funds mula sa Office of the Vice President. Samantala, pinaubayan na rin nga ng komite yung pag-iimbestiga sa mga posibleng naging paglabag ni VP Sara at kanyang mga opisyal dito nga sa mga investigative bodies ng gobyerno. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Yan, marami pong salamat sa News 5 at salamat po kay Marian Enriquez. Actually mga kaibigan, lumang lumang video yan, lumang balita, no? So, ngayon po mga kaibigan, as of April 2, mga kaibigan, 1,992 names listed as recipient of the OBP, mga kaibigan, no? Ng 254 billion confidential funds, mga kaibigan, 1,322 dito ang hindi po nag-exist, no? So, sabi ko nga sa inyo, yung balita kanina sa News 5, medyo luma yon. So, ito po ang update, no? Ulitin ko, sa 1,992 names, almost 2,000, ha, mga kaibigan, almost 2,000 na mga listahan ng mga pangalan na nakatanggap ng confidential funds ni VP Sara ay 1,322 doon, no? Ang hindi po nag-exist. Wala silang birth records at wala po silang mga ibang documentations katulad ng certificate of marriage or either death certificate, wala po, no? Talagang sila po ay hindi nag-exist. Sila po ay mga gawa-gawa lamang, no, ng mga tao. Hindi po sila tunay na nag-e-exist, no? So, ang tanong dito, saan ba talaga napunta, no? Saan po napunta ang pera? Saan po napunta ang confidential funds? Kung itong mga to ay hindi po nag-e-exist, saan po napunta? Kanino ibinigay itong mga confidential funds? Sa patuloy na paghimok ng Kamara sa Nadagdagan pa ang mga natuklasan na questionable. Bakit yata hindi nakapagbigay, no, ng mga tamang pangalan, ng mga tamang beneficiaries itong si VP Sara Duterte? So, mga kaibigan, ito yata yung most recent, no, na napagbaliktad ko kanina, nauna ko yung recent update, no. So, ito yata yung recent update. Nadagdagan pa ang mga natuklasan na questionable at kakaibang pangalan ng mga binigay umano Ito nga po yun, o binigyan si umano Tim ng confidential funds ng OVP o Office of the Vice President. Sa dokumento na isinumite ng OVP sa Commission on Audit o COA, may sulang umanong listahan ng mga bibilihin sa palengke o grocery store ang mga bagong pangalang nadiskubre ng Kamara. Ayon sa House Deputy Majority Leader Representative na si Paulo Ortega, kabilang sa mga pangalang ito sina Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Sala Kasim, nakatunog ng Kasim ng Baboy, Patty Ting, at Ralph Josh Bacon. Tulad
ng mga nauna, ayon kay Ortega, walang birth, marriage o death record sa Philippine Statistics Authority o PSA ang mga bagong pangalang nadiskubre. Dahil dito para sa mga mababatas lalong tumibay ang irregularidad sa ginagawang paggastos o sa ginawang paggastos ng confidential fund ng OVP. Matatandaang noong nakaraang linggo inilabas naman ni Ortega mga pangalan na Amoy Liu, Fernan Amoy at Jug de Asim na tinawag niyang Team Amoy Asim na nakatanggap din umano ng confidential fund ng Department of Education noong si dating VP o si VP Sara ang dati pangkalihim nito. Bukod pa dyan ay yung Dodong Gang at Pamilya Piatos na una nang umugong. Yan. Ano ba naman yan? No? May Team Grocery, merong Team Asim, tapos Team Chichirya. Kaya nga mga kaibigan, may mga komento ng mga netizens natin na malamang habang isinusulat nila yung mga pangalan na yan ay nagtatawanan pa sila. 'Di ba? Kasi kung titingnan mo, mga kaibigan, no, nakakatawa talaga yung mga pangalan, pero kung marirealize nyo mga kaibigan, etong mga ito, pag hindi sila tunay na mga tao, mga kaibigan, isa lang ang question. Saan napunta? Sino? Kaninong bulsa napunta ang mga confidential funds na yan? Bakit yung mga recipients na tinatawag ay mga walang record ng PSA? Diba? So, kung ikaw ay isang matalinong mamamayan na hindi ka member ng kulto at hindi ka, kumbaga, hindi saradong yung utak, mag-iisip ka eh. Saan nga ba nilagay yung mga confidential funds na yan? Diba? Sino ang nakinabang ng mga confidential funds na yan? Diba? So, natatanong lang natin to mga kababayan kasi hindi ito basta-basta. Biruin mo ha, out of almost 2,000 na mga recipients ng confidential funds ni BP Sara ay nasa 1,300 plus ang mga sinasabi na talagang hindi totoo na mga pangalan. So, ano yan mga kababayan, no? So, tingnan ulit natin na para baka nagkamali tayo, no? Okay. So, mga kababayan, out of 1,992 names listed as recipients of the OVP, no? Ang 1,322 did not exist, lacking birth records and other documentations. So, yan, malinaw na malinaw mga kaibigan, ang ating sinasabi na itong mga nakatanggap ng confidential funds ni BP Sara ay talagang mga walang records. So, ano yan? So, malinaw. Ito po ay lokohan. Diba? Lokohan po ito eh. Hindi po ito matatawag na good governance, mga kaibigan. Kita niyo naman siguro si BP Sara Duterte kapag nagsalita. Marami daw ngayong nagugutom. Yan ang kanyang mga sinasabi na hindi ko talaga makalimutan eh. Marami daw ngayong mga Pilipino ang nagugutom. Sabi niya sa isang interview, ang problema ngayon, gutom ang mga Pilipino. Yan. Meron siyang kanyang statement, no? Sayang lang at hindi ko nailagay dito, mga kaibigan, no? Sana na-post ko yan sa aking TikTok. Sinasabi niya tahasa na ang problema daw ngayon, gutom ang mga Filipino. Well, ang tanong natin, bakit? Unang-una, sa panahon ba ng tatay mo, busog ba ang mga Pilipino? My God, grabe ang gutom ng mga Filipino sa panahon ng tatay mo. 'Di ba? Kita mo nga, bigas pa nga lang na ipinangako niya na 7 pesos per kilo. Pero anong nangyari? Ang bigas po, 70 to 100 pesos sa kanyang kapanahunan. So,
yung kanyang mga sinasabi ay hindi po makatotohanan, no? Wala pong katotohanan yung kanyang mga sinasabi. At ito din po si VP Sara Duterte sa sinasabi niya na kesyo ang Pangulo natin ay hindi marunong maging Pangulo. At yung sinasabi niya na gutom ang Pilipino ngayon, gutom ang Pilipino ngayon, kahapon nga lang, di ba? Kahapon lang. Ano ba yung ibinalita ko kahapon? Tingnan natin Ano ba yung balita kahapon? Yan VP Sara should take full responsibility. House leaders. Ano yan? Anong responsibility yan na dapat niyang i-take, mga kaibigan? Ito yung, 5.6 billion in food supplies that went to waste during her tenure as Secretary of the Department of Education. So yan po yan, sa panahon po ni VP Sara Duterte na nasayang po, ang 5.6 billion para po yan sa feeding program ng DepEd. Dahil nga po, mga kaibigan, yan po ay mga na-deliver na mga Nutriban na merong amag, may insekto, at yung gatas naman na panis, no? So, at yung iba naman, hindi na i-deliver, at et cetera, Ang daming mga problema. So, yan ba yung ipapalit nyo, mga DDS? Yan ba ang gusto nyong ipalit sa ating Pangulo? Na pinapaalis nyo ang Pangulo natin? Kung yan ang ipapalit nyo, wag na lang. Wag na lang. Dahil, kita mo naman, di ba, kung gaano yung mga kalukuhan pinaggagawa niya sa kanyang departamento. Yan na. Dadagdagan naman ng listahan ng umano'y tumanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega. Tinawag niyang Team Grocery ang mga pangalan tulad nina Beverly Claire, Pampano, Miko Harina, Patty Ting, Ralph Just Bacon at Salah Kasim na nakita sa mga dokumentong isinumiti sa COA. Ang mga pangalan ay lumutang sa gitna ng patuloy na investigasyon sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Samantala sinabi ni VP Duterte na hindi siya makapagkomento dahil hindi niya alam kung paano hinahawakan ng Kongreso ang ebidensya laban sa kanya. So, bakit hindi makapagkomento? Guys, bakit hindi makapagkomento? Ang pagkakaalam ko, kung alam mo kung ano ang nangyayari sa iyong pondo, pagbalibalik na rin man ng mga question sa iyo, kayang-kaya mong idepensa ang iyong sarili. So, bakit hindi makapagkomento? Diba? So, yan mga kaibigan ng isang malinaw, malinaw na merong nangyari na, let's say, milagro, anomalya, sa kanyang departamento dahil hindi po niya magawa na sagutin. Remember yung isa pong video na sinabi niya na hindi daw niya kayang sagutin, yung tungkol sa confidential funds, yung tungkol kay mga Mary Grace Piatos, hindi daw niya masasagot yan dahil hindi naman daw siya yung kumbaga naglalagay o kung sino yung mga dapat na bigyan. At hindi naman daw yan umaabot sa kanyang opisina. Wow! Talaga? DepEd Secretary ka, hindi mo alam kung sino mga recipients ng iyong confidential funds? Very unusual yata yan. So, ibig ba sabihin lahat ng mga confidential funds mo sa Davao City na umabot ng 2.9 billion ay hindi mo alam kung sino-sino ang mga nabigyan? Paano na yung tinatawag na transparency, accountability? Diba? Kasi mga kaibigan, hindi naman pwedeng basa-basa na lang ang mga Pilipino ay sabihan na, ay, wag na kayo magtanong kasi confidential funds ito. Ay, hayaan nyo na lang yung aming ahensya. Huwag na kayo magtatanong. Confidential ito eh. Paano natin ma-check? Paano magkakaroon ng check and balance?
paano malalaman ng mga Filipino kung talagang ang mga confidential funds na yan ay natatanggap ng mga totoong tao at ng mga totoong mga nagbigay ng mga impormasyon, 'di ba? Take note ha, ang DepEd Secretary, ang Office of the Vice President ay hindi po yan ahensya na may kinalaman sa seguridad ng bansa. Hindi po yan Department of National Defense, hindi po yan AFP, hindi po yan NSC. Yan po ay isang ahensya na hindi naman po concern yung mga tungkol sa seguridad ng bansa, no? Of course, in a way, slight. Lahat naman ng mga departamento kailangan maging concerned, di ba, sa seguridad. Pero ang ibig ko sabihin, yung kanilang ahensya ay hindi po yun ang mandato. Dahil unang-una sa lahat, ang mandato po ng DepEd ay ang magturo sa mga bata, ayusin ang curriculum, at to make sure na ang mga bata natin, ang mga learners natin ay nakaka-cope up sa pagbabago sa international arena patungkol sa edukasyon, 'di ba? Kaya naman kita nyo, 'di ba, mga kababayan, in the past, no, nakadalawang na tayo, PISA, kulela tayo lagi. Yan sa kapanahunan po yan ni Vice Presidente Sara Duterte. Kulela talaga palagi ang Pilipinas, no? Dahil ito nga mga kabayan, imbis na tutukan yung tungkol sa curriculum, anong tinututukan ng bise? Ang tinututukan niya ay paglaban daw sa mga terorista, ay paglaban daw sa mga recruitment sa mga paaralan. Oh my God. Meron tayong mga kapulisan, meron tayong NBI, meron tayong AFP, meron tayong iba-ibang mga agency na pwede ka namang makipag-connect, 'di ba? Makipag-collaborate, communicate sa kanila na eto sa aming departamento, pwede bang assist nyo kami dito kasi meron kaming nakikita na may pumapasok na mga kakaibang mga tao na mukhang nagre-recruit. Pwede silang makipag-collaborate, mga kaibigan, sa mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa mga ganyang klaseng mga ganyang klaseng bagay. Katulad na lang ng NTF-ELCAC, di ba? Remember during the time, mga kaibigan, ginawa siyang co-chair ng NTF-ELCAC. So, yan nagiging masyadong redundant. Pati ba naman DepEd na dapat na ginagawa niya at asikasuhin niya ay ang curriculum ng mga bata, ang pagpapaunlad ng mga edukasyon ng mga bata to make sure na ang mga kabataan, mga learners natin ay compete at excellent pagdating sa edukasyon. Pero ang nangyayari, mga kaibigan, wala eh. Wala kasi nga etong ginagawa ni Bibi Sara, mas mukhang concern siya talaga sa mga bagay na may kinalaman sa mga seguridad ng bansa. So siguro talaga ang aim niya talaga hindi po maging DepEd Secretary kundi maging Secretary of National Defense. Kasi yan naman talaga ang, di ba, gusto talaga niya, maging Secretary of National Defense. Kaso nga, mga kaibigan, medyo naiba po yung course, no? ng daan, mga kaibigan, ni BP Sara Duterte dahil titutulan po yan ng immortal, ng legal advisor, no, mga kaibigan, ni PBBM, walang iba kundi ang immortal na si JPE o si Juan Ponce Enrile, no? So kaya hindi po siya naging Secretary ng National Defense kasi sinabi po ni Secretary ni JPE or ni Immortal kasi tawag ko dyan kasi 101 years na pero syempre lahat naman ng tao tayo ay mortal, no? Walang immortal pero tinatawag ko lang siya na immortal, no? Ano lang, katuwaan. So yan din kasi ang tawag sa kanya ng iba, no? Immortal. So ito po pinaniwalaan po ni PBBM, yung sinasabi nga po ni JPE na wag
wag nang gawing national secretary ng National Defense si VP Sara kasi nga ito ay delikado at very temptus, mga kaibigan, no? Matitempt itong si VP Sara na baka magkudeta, agawin ang kapangyarihan. Which is, mga kaibigan, ay nakikita natin, di ba? So, paano na lang kung siya po ang Secretary ng National Defense, di ba? So, mahirap po talaga yon. So, mabuti na lang, mga kaibigan, at andyan po ang immortal at siya po ay patuloy na nagbibigay ng mga words of wisdom, mga advices na makabuluhan sa ating Pangulo, no? At siya po ay pinaniwalaan naman ng ating Pangulo. Kaya ito, mga kaibigan, mabalik po tayo dito sa confidential funds, no, ni VP Sara Duterte, ang mga recipients, mga nakalista na almost 2,000, mga kaibigan, ang mga listahan ng mga pangalan na nakalista na merong Team Grocery, Team Amoy Suka, Team Amoy Asim, Team Amoy Asim pala, hindi suka, no? Team Grocery, Team Amoy Asim, Team Chicheria, naku, ano pa kaya ang malalaman, no? Ano pa kaya ang madidiscovery ng House of the Representative sa mga investigasyon? Ano pa kaya ang lalabas? Meron pa kayang, baka merong, kasi meron ng Team Grocery, Team Chicheria, Team Asim, baka merong mga iba-ibang mga klaseng team, di ba? Team basketball, baka may gano'n. Team volleyball o kahit ano mga team. Team Miss Universe, meron kaya? Ay, naku, sa mga kaibigan, ano po ang inyong mga komentary tungkol dito, no? So, basa-basa po muna tayo ng mga komentary ng ating mga kababayan, no? So, marami pong salamat kay Ark sa pag-drop by at sa panonood. Salamat din po kay Saint Benedict. Hello, Admin Rich, everyone here. Hello din po sa iyo, Saint Benedict. At marami pong salamat, Ami Ruzul, sa iyong panunood, no? At si Lizelle Tanaka. Good afternoon po. Good afternoon din po sa iyo, Lizelle Tanaka. At Larry Trahe. Ang sabi po ni Larry Trahe, ay naku, nakakahiya. Correct, nakakahiya po talaga itong nangyayaring ito, no? Ginagawa po ng ating Vice Presidente. Super nakakahiya. Buesa Rodolfo, ibinayad niya sa assassin. Nako, oo nga, maaari. Pwede po. Aida Miguel, watching from Qatar. Hi, hello Aida Miguel, maraming salamat. Kamusta po kayo dyan? At ano po balita nyo doon sa mga nakulong na mga OFW dyan sa Qatar dahil po sa pag-rally, no? So, mga kababayan, salamat po, no, sa pagsama sa ating live streaming. At mga kaibigan, no, wrap up na po tayo. Conclusion po natin tungkol dito sa ating topic, mga nakatanggap ng confidential funds si VP Sara, mga walang record sa PSA. Okay, magbigay po tayo ng ating conclusion, no? Eto, mga kaibigan, isa ito sa mga dapat patunayan ng ating Vice Presidente, no? Ano ba ang mga nangyari dito? Bakit ginamit ang mga pangalan, mga aliases na to, pagkatapos wala naman palang totoong records ng mga pangalan, no? Kasi sabi nga po ni dating Commissioner Heidi Mendoza, pwede naman talaga na maglagay ng mga aliases. Pero ang opisina po ni VP Sara Duterte ay obligado. Sabi po niya, obligado daw ang opisina ni VP Sara Duterte na ibigay ang mga tunay na pangalan. Sila-sila lang naman yun sa executive session ng Kongreso. So, bakit po hindi yata magawa ng opisina, no, ni Vice Presidente Sara Duterte? Dahil po ba sa wala naman talagang mga totoong tao na nakatanggap ng confidential funds? Dahil po ba sa mga confidential funds na ito ay talagang nawaldas lang at nailagay sa bulsa ang iilan? At pangatlo po, nakatanungan, kaninong bulsa? Sino po
ang higit na nakinabang sa mga confidential funds na ito. Maawa naman po kayo sa taong bayan. Umaapila po ang taong bayan, maawa po kayo sa taong bayan, maraming nagugutom, katulad ng sinasabi ng Vice Presidente, maraming nagugutom, hindi kumakain. Ngayon, patunayan mo, Vice Presidente, VP Sara, dahil sa sinabi mong maraming nagugutom, bakit tila yata pinaglalaroan nyo lang ang buwis ng taong bayan? Bakit tila wala kayong kundangan sa paggasta ng mga confidential funds na nanggaling sa taxpayers' money? Bakit tila wala kayong concern para gastusin itong mga confidential funds na to nang wala ka naman sa ayos? Gayong sinasabi mo, BP Sara, na maraming mga Pilipino na nagugutom. Nasaan ang tunay na concern mo sa taong bayan? Kung talagang ikaw ay concern sa taong bayan, bakit hinayaan mo na ganito ang mangyari sa iyong mga confidential funds? Na kung titignan natin kung ito ay napunta sa maayos na kamay, magandang proyekto, at talagang totoo na mga programa, ito sana ay mapapakinabangan ng mga Filipino na sinasabi mo na nagugutom. Guys, remember, balikan natin ang 2.9 billion o 2.9 o 2.4 billion na confidential funds si VP Sara Duterte nung siya ay mayor ng Davao. Sa atin po ito napunta. At sino din po ang mga recipient nito? Sabi ko nga guys, sa panahon na yun, ang tatay niya, ang Pangulo ng Pilipinas, mukhang meron namang mga investigasyon ang COA, no? Kaya nga na-flag ng COA Kaso, hindi na po ito umaabot sa pagsasampa ng kaso sa ombudsman dahil nga ang tatay niya ang Pangulo ng Pilipinas. Diba? So, biro mo guys 50 million lang ang plunder case. Pero, ilang milyon itong kine-question sa mga confidential funds ngayon. Huwag na lang natin isama yung 2.9 or 2.4 billion na nasa Davao City. As mayor pa siya ng Davao City. Huwag na natin isama. Yung ngayon na lang, yung kine-question na 612 million na confidential funds. Yun na lang. Saan po napunta? At meron dyan mga DDS, no, may magsasabi dyan, ay milyon-milyon lang naman yan. Yung iba nga, billion, milyon lang naman yan. Tapos kine-question nyo. Ito ang sinasabi ko nga, di ba? Maliit o malaki, the same pag nanakaw mo. Basahin nyo sa Biblia. Mga kaibigan, ipapasok na naman natin ang Bible. Anong sinasabi sa Biblia? Nakalimutan ko lang yung verse pero ito, nabasa ko ito ng paulit-ulit sa Bible. Magnakaw ka man ng maliit o magnakaw ka man ng malaki. The same ang bigat ng kasalanan. In short, mga kaibigan, magnakaw ka ng piso, the same. Magnakaw ka ng 100, pareho pa rin ang kasalanan mo. Magnakaw ka ng 1,000, magnakaw ka ng 1,000,000 o 1,000,000,000, pareho pa rin ang kasalanan mo. The same pa rin pag nanakaw. At sabi ko nga lahat nag-uumpisa sa maliit. Magnanakaw ka muna ng 1,000,000. Pag hindi ka nahuli, magnanakaw ka ng 1,000,000,000. Pag hindi ka nahuli, o trilyon na ang nanakawin mo hanggang sa ang iyong greed, yung hunger mo sa pagnanakaw ng malaking pera ay hindi mo na makontain at hindi mo na mapigilan hanggang sa sugapa ka na sa pagnanakaw. Diba? Kaya yan mga kaibigan, dyan po nag-uumpisa yan no? Sa maliit. Yan. Sabi naalala ko lang guys, no, yung tungkol sa Mary Jane. Kasi diba, putok na putok po sa, ito, labas sa topic natin pero naalala ko lang putok na putok po kasi sa Twitter, no? Sa Twitter or X, ngayon po ay X na di umano itong si
Kitty, no, na kapatid po ni BP Sara Duterte. Kay Avancenia, no, anak ni Hanelet. Di umano mga kaibigan, si Kitty daw ay confirm. Sabi po, nababasa ko sa Twitter or X. Confirm daw di umano na si Kitty ay talagang wake and bake, di umano, na nagme-Mary Jane, no? At meron po mga DDS na nagsasabi na, okay lang naman, wala namang masama sa Mary Jane kasi ano naman yan legal nga yan sa ibang mga bansa Correct naman siya doon, no? Sa iba pong bansa katulad na lang ng the Netherlands. Guys, nasa The Hague siya ngayon, Malaya, libre doon mga kaibigan, walang manghuhuli sa'yo. Kasi legalize po doon ang MJ. Legalize po doon ang Mary Jane. So kapag nasa Netherlands ka, legal po yun. So hindi ka huhulihin. No? So ito po sinasabi ng mga DDS. Maraming mga bansa ngayon, legal naman yung Mary Jane hindi naman masama yan. Justify po nila yung pag-wake and bake or pag-MJ di umano no, ni Kitty. Yan po So, ngayon, ang sabi ko naman, okay, kung sa ibang bansa legal, sa Pilipinas, illegal ang MJ. So, ibig sabihin, bawal pa rin yun kasi illegal po dito ang MJ. Hindi po accepted ang MJ dito sa bansa natin, no? Illegal po yun. Pangalawa, kung sinasabi nitong ibang mga DDS na okay lang daw yun kasi MJ lang daw. Aba, diyan nga yan nag-uumpisa Una muna, no? Titikim ka ng cigarette. Tapos, kapag medyo hindi ka na-satisfy, medyo gusto mong maganda-ganda yung tama, di umano. MJ naman. Tapos, medyo parang naghahanap ka pa ng more, no? More satisfaction kaysa dun sa MJ. Tatry ka na ng iba. Tapos yung S. Kaso parang hindi ka satisfied, gusto mong itry yung iba. Hanggang doon ka na sa rich man. No? Yung sinasabi nila na C. C. Or Coke. Alam nyo na yan kung anong Coke. Pag sinabing Coke, alam nyo na yun. Coke. Diba? Bulong lang natin kasi alam mo si Facebook, si YouTube, medyo mahigpit sa mga ganyang bagay, no? So, Coke. So, alam mo na yon. Nag-umpisa ka sa sigarilyo, tapos hindi ka na-satisfy, nag-MJ ka, tapos hindi ka na-satisfy, nag-S ka, tapos hanggang sa, mayaman ka naman, marami kang pambili. Ang ginamit mo na, Coke. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, kung sasabihin ng ibang DDS, ay, MJ lang naman yan, okay lang yan Kung sa ngayon MJ lang, ay paano na sa kinabukasan? Paano na sa mga susunod? Diyan nag-uumpisa yan. Yung yung mga maliit muna, no? Sa maliit muna. Katulad na lang ng sinabi ko kanina sa pagnanakaw, nauuna sa maliit. 100, 500, 1,000, hanggang sa malakihan na. No? So, the same po yan. Wala pong exempted dyan porque maliit ang ninakaw. Ay, okay lang yun. Ay, okay lang milyon lang naman ang ninakaw niya Iba nga mga bilyon-bilyon hello, dyan nag-uumpisa yan sa maliit. At saka isa pa, confidential funds niya sa Davao, 2.9 billion, maliit pa ba yun? At saka 612 million, maliit pa ba yun? Yung 612 million, marami nga tayo mga kababayan, kahit nga 100,000, wala nga sa bangko. Kahit nga 30,000, wala nga sa bangko. Marami tayong mga kababayan. Wala kang ipon sa bangko kahit 5,000. Pagkatapos 612 million, sasabihin nyo maliit lang. Hello. Ano na kayo, di ba? May Estrella, hindi talaga pwedeng maging official pa yan ng gobyerno kasi
masasalaula na ng gusto ang mga batas, pantao at bansa. Ay, tumpak po kayo. Correct po kayo dyan, no? Kaya hindi po talaga siya po pwede na maging government official. Kasi po, masasalaula ang mga batas at ang mismo ang gobyerno. Kasi hindi po sila marunong sumunod sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. No? Correct. Josephine Falcon, Mandurugas, si Sara Duterte. Tumpak. Mandurugas. Mandurugas. Correct. No? Yan. So, nakakaya talaga, no? So, mga kababayan, maraming pong salamat sa mga nanood. Thank you guys, no? Sa lahat po ng nanood ng ating live streaming ngayon at sa mga hindi pa po nakapag-like, mag-like na po kayo at kung nais po ninyo, paki-share na rin po, no? Sa inyong mga wall, sa inyong mga friends. Maraming po salamat. Ito po muli si Admin Rich Comentarista. Laging nagsasabing fight fake news, expose the truth. In order for you to fight fake news, you have to expose the truth. Marami pong salamat. Admin Rich Comentarista, YouTube, TikTok, Facebook, the same lang po, Admin Rich. Bye-bye. God bless. Bye po. Bye. Ano ba ito? Ayaw mag-end. Yan.